bumaha na naman pala dyan, Banat Bay, sa Metro Manila. Oo. Oo, hindi ba? So imagine, dahil dito sa nangyayari sa KOJC, which is really very effective na smokescreen, hindi na naman natin napapansin yung ibang mga issue katulad ng sinasabi mo, mahal ang baboy, nangangamatay yung mga baboy, mahal ang presyo ng bigas, yung 20 pesos, wala pa din. At napakarami pang mga korupsyon, yung 90 billion sa PhilHealth. Nakakalimutan natin yun ng pansamantala. Ilang araw na rin nagaganap ito. Mag-iisang linggo na. So isang linggo na, kaya tuwan-tuwa sila at nakafocus talaga sila dito. Kasi nung una, sinasabi ni Abalos, wala kaming dyan, wala kaming say dyan. Pero ngayon, kita mo, nagko-comment na sila lahat dito. Kahit si Boying Rimulya, nagko-comment dito. Yung mga mainstream media, talagang yung magkakasapakat sa sindikato. Ayan sama-sama sa pag-highlight at pag-hype nitong issue na to dyan sa KOJC. Hindi natin napapansin yung ibang mga issues ng Pilipinas, kaya talagang napakahusa. Alam mo kung saan sila magaling? Hindi sa pagpapatakbo ng gobyerno Magaling talaga sila sa pangbubudol. At alam mo ba, ito matindi. Nagkaroon ng kanina ng budget hearing ng DPWH at ginastify pa nila yung nangyaring mga baha. Kesyo daw hindi dahil sa palpak yung flood control, kung hindi daw dahil yung tubig talagang umaangat na sa mga seabeds, tapos humihingi pa sila ng additional na bilyong-bilyong project. Na siyempre, ang focus ng tao ngayon, ang ginagawa ng media ay ang KOJC, napapabayaan tuloy ho ito. Kaya nga nakakaano dapat bantayan ho nating mamamayan ito dahil ito ay smoke screen para makapatuloy silang makapagnakaw sa bayan. At alam naman natin, saan gagamitin yan nakaw na yan? 2025 na, malapit na eleksyon. Kailangan ma-retain sila. Kailangan ma-re-elect yung mga grabe ho, mga pang-aabuso, mga abusadong congressman. Pag pinanood nyo yung mga hearing, ako dun sa sa issue nung Pogo, yung kila Guo, wala akong pakialam doon. Pero grabe ho, gamitin yung abuse nila. Talagang inaabuso ho nila yung yung contempt power nila. Ayaw mo lang sabihin yung pangalan ng kaibigan mo dahil wala naman silang kinalaman sa'yo, iko-contempt ka. Sabi ko, ano man namang klase yan? Karapatan naman ng ibang tao na magkaroon ng private life kung ayaw nilang banggitin yung iba. Pero grabe, sobra talagang ginagawang pang-aabuso nitong mga congressman natin. Oo, wini-weaponize talaga itong kamera. Kaya bantayan po natin yan, mga kababayan. Eto, ginagawa dito para tayo ay ma-distract lang sa mga issue, sa korupsyon, sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang ginagawa nila. Kaya pinalalala. Hindi ko nga maintindihan warrant lang yan. Isi-serve mo lang yan. Ibig sabihin ng warrant na isi-serve, nakita mo, sa tingin mo, because your intelligence says so na naandyan, isi-serve. Pag wala, uwi na kayo. Di ba? Ganun lang kasimple. Anong ginagawa nila? Ba't naguhukay? Hindi na pagsiserve ng warrant yun. Ano na yun? Search warrant na yun. Iba na ho yun sa warrant of arrest na sinasabi. Search warrant, naghahanap na kayo ng kung ano-ano. Di ba? Hindi na ho yung pagsiserve ng warrant of arrest. Kalokohan na po yung ginagawa nila. Alam naman ng taong bayan ang totoo ngayon at patuloy lang tayo mga partners sa kumbaga ika nga, we will fill in the gap. Banateros, SMNI at lahat ng mga independent political vloggers. Dahil iba na ang panahon ngayon. Hindi na one-sided. Tulad noon na kung ano napapanood natin sa telebisyon, gospel truth. Kung ano napapakinggan natin sa radyo, yun ang totoo. Iba na ang panahon ngayon. May pambalanse na tayo, Boss Dada. Kaya nga kanina, bakbakan kami doon sa press con. Bakbakan kami sa press con kasi ang gaganda ng mga pointers na na ipinoint out ni ni Dean Torion, kasi meron ngang pinalabas ang One News na meron daw tunnel going to the hangar. Yun ang inano niya. So sabi niya,
nandoon sakto yung One News. So sinabi niya na, One News, since ni-report mo na merong tunnel, gusto ko samahan mo kami mamaya para ituro kung nasaan yung tunnel na yon na itinutukoy mo sa iyong report. Ngayon, ang sabi ng One News, ay hindi yun sa amin galing. Report ito ng isang outlet. Tapos, inano lang namin, ibinalita lang namin. Ayun nga sinasabi ni Atty. Torion na, yun na nga, report niya, hindi ikaw ang gumawa ng report niya, hindi mo kinonfirm sa amin, ibinalita mo. Bakit hindi mo man lang kami tinanong bago mo ibalita? Tapos pinagpipilitan niya na, hindi, report nga niya yun. Ni-report ko lang. So parang hindi ako may kasalanan kasi report niya yun ni-report ko lang. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi. Tapos to the rescue, yung ibang mga kasamahan niya doon na mga media din, na sinabi na parang unfair naman yata yun. Hindi naman namin trabaho yan na ipakita sa inyo yung tunnel. Hindi. Kasi sinabi mo sa report mo na may tunnel. As in, hindi mo sinabi na di umano Sinabi mo na may tunnel. Kaya gusto kong ituro mo sa akin kung nasan yung tunnel. Kasi ako, ang tagal ko na dito, wala pa akong nakikita na tunnel at wala naman akong alam na tunnel. So ngayon, ang sinasabi nung isang media, bakit kasi hindi na lang ganito? Kung may reklamo ka sa report niya, bakit hindi ka magreklamo sa editor-in-chief? Bakit siya yung kinukompronta mo? So, parang naalala ko tuloy yung mindset ng mga pulis, Banat Bay. Kasi ganyan na ganyan yung sinabi namin kay General Torre noon na, Sir, meron po kaming papeles na na-serve na itong warrant, alias warrant na ito. Hindi nyo pwedeng i-serve yan ditong warrant na yan kasi nga, Pasig ang address nito, Davao to. So, dapat sa Pasig kayo naghahalughog. Ang sabi ni Torre, demanda nyo na lang ako, kasuhan nyo na lang ako kung sa tingin ninyo may nilabag akong batas. Hindi ito ang panahon na para magdebate tayo. Basta papasok ako dyan, 30 minutes, ganun So parang yung mga media, yun ang sinasabi nila, magbabalita kami, kung may reklamo kayo, doon sa balita namin, kontakin mo yung editor-in-chief namin. So, katarantaduhan, di ba, Banat Bay? Kasi ang gagawin nila, magbabalita kami kung, tapos kung meron kayong problema, reklamo kayo sa taas. Huwag nyo kaming, kasi kami nagbabalita lang. Ang essence ng pagbabalita, before mo ibalita, kailangan nakuha mo yung both sides. Di ba? So, ang mga media ngayon, totoo lang pasensya na kayo sa mga media dyan ang dami sa inyo, ampaw na Hindi na nagtatrabaho. Kumukuha na lang kayo ng ibang balita. Tapos, kunwari, ang lusot nyo na lang, binalita niya. So, ibabalita ko. Anong tawag sa inyo? Hindi journalist. Chismosa ang tawag sa inyo. Ganyan na ganyan ang mga chismosa Sa kapitbahay nyo, may nakita lang, ichichismis niya na. Di ba? Hindi man lang niya binerify. Ganyan yung ginagawa ng mga chismosa. Siyempre tayo, banateros tayo, Banat Bay. Hindi tayo pumayag. Talagang I stood up. Sabi ko, hindi pwede yan. Kailangan, pag nagbalita ka, kailangan alam mo yung istorya ng kabila or at least man lang, kinuha mo yung posisyon ng kabila. Hindi pwedeng balita now tapos reklamo later. Ano yun? Pwede ba yun? So parang kung napakalabo. Meron pang isang instance, same pa rin na news outlet, 'di ba? Yung na-post din ni SAS, kung saan, 'di ba? Breaking natin, nagtanong din si Attorney Torion tungkol doon sa tangkang pagpapasabog, 'di ba? Doon sa negotiation ng isang abogado. Na nagtanong si Attorney Torion, ayaw naman sumagot ni Torre, dinana lang niya sa social media. At the same time, dito rin, napatanong din sa SMNI. Dahil nga, mismong lawyer ng KOJC, yung kausap nung police officer na yon na sinasabi na dapat makipag-negotiate within 2 hours, kung hindi nyo isusuko, pasasabugin. Talagang galit yung abogado na KOJC missionary din, member and worker din dyan po sa KOJC. Ngayon, after nun, naglabas ng balita agad itong taga-Philippine National Police Regional Office 11 kung saan nagpalabas sinasabi na isa na naman pong kasinungalingan ang pinapakalat ng KOJC tungkol dun sa pagpapasabog. Sabi, fake news daw. Okay? Same din. Nag-video pa nga One News din yun Tapos, same na news outlet, si kaibigan ni Boss Dada, si Gretchen Ho, nag-report. At doon sa kanyang report, sinabi niya
na nandun siya mismo nung nagkaroon ng argumento ang police officer at yung KOJC lawyer na tungkol nga doon sa negosasyon na tangkang pasasabugin yung mismong cathedral. Ang tanong, bakit hindi niya pinuna itong Police Regional Office 11 na nagsabi na fake news ang KOJC na mismo siya nandoon nung nagkaroon na ng argumento. Nandun pala yata siya sa kampo, kung di ako nagkakamali. Nandun siya sa kampo kasi sabi niya, narinig niya. No, witness siya doon sa nagkaroon ng negosasyon na tangkang pasasabugin. Bakit hindi nila kinorek yung kanilang kasi nilabas din nila sa kanilang platform na ang pagsasabi ng Police Regional Office 11 na fake news daw, ang KOJC fake news daw yung ipinalabas na balita, pero siya mismo first hand nagsabi na yun ang plano. Well, talagang sabi ko nga sa iyo, Admar, twisted na talaga. Kaya nga ako sa aking vlog, lagi kong sinasabi doon sa mga nanonood sa akin na pag every time na meron silang mga balitang na babasa, nakikita, napapanood sa mga media, galit na galit sila. Kaya ako sinasabi ko na lang talaga na huwag nyo nang panoorin kasi yung credibility nila talagang wala na eh. O sa akin, masasabi ko na talagang kasapakat na sila dito sa sindikato ng na ito ng pagbabalasubas sa Kingdom of Jesus Christ eh. Kasi even sa mga makikita mo na itong mga media na to, they are so full of themselves. Mantakin mo ang biktima dito, KOJC, tapos sa mga press conferences, parang lumalabas na sila pa yung biktima, na sila yung nahaharas, na sila yung blindsided, sila yung walang information. Pero ang dami-dami nilang binabalita sa kanilang mga news outlet. Wala daw silang information parang lumalabas na for the past 2 days, doon pa lang sila nagkaroon ng access dito. Pero before nangyari yung kahapon na presscon, ang dami na nilang binabalita tungkol sa KOJC. So doon mo talaga malalaman na bias. Galit na galit sila na tinatawag sila na bias. Pero di ba Banat Bay, kapag isang side lang yung kinuha mo at ibinalita mo, bias yun? Actually, alam mo, ang natin dito, sa tingin ko takot lang sila na masuspinde. Di ba? Kasi nga, iyan yung sample na ginawa ng kamera at ng NTC sa SMNI. Pag ikaw nagbalita ng totoo, pag ikaw yung balita mo ay hindi pabor sa kanilang amo na si Tamba, siguradong tanggal ka sa himpapawid o kaya ikaw ay masususpend. Kasi isipin nyo hanggang ngayon nga yan pa lang Yan pa lang, it's against the law na yan 'di ba? May prangkisa pa rin ang SMNI hanggang ngayon. Kasi batas yan. Hindi pwedeng bawi-bawiin yung basta-basta. So, inikutan nila yan, pinasuspend nila sa NTC. Ganon sila kalupit. Wala nang batas-batas. Kaya, alam ko, yan na yan yung pananakot ng kamera sa kanila. I-report nyo ng, ng pabor sa amin o pabor sa gobyerno or else, may SMNI kayo. Yun ang dating nun Kaya, expected mo na yung mga media na yan, ganyan. Aside from, sigurado ko, malaki ang ang allowance niya mga yan. Di ba? Kung maaalala ninyo, doon pa lang sa pag nagkakaroon ng trip ang presidente, kasama sila sa eroplano, sagana sila sa pagkain, sagana sila sa hotel, ganun nung panahon ni Pangulong Duterte, kaya galit na galit yung Malacanang press cartel na yan. Dahil hindi ganun Yan ang isa sa tinanggal ni Secretary Andanar nun yung kaugaliang yung pribileyo nung panahon before PRRD. Nung tinanggal yun, kaya tuloy lahat ng press cartel, ng Malacanang press cartel, tinitira si PRRD. Ngayon, happy na uli sila. Di ba? Malaki na yung nabubulsa uli nila. O siyempre, naturalmente, hindi sila kukontra. At gusto nilang manatili at magtagal ang administrasyon na to. Yun Kaya sigurado tayo dyan na lahat ng i-report niyan against sa mga Duterte. At dito sa KOJC. So parang lumalabas ngayon, partner, survive muna tayo. What? Paano ba? 2028 lang yan Parang gano'n lang. Survival mode lang. Parang buhay lang muna. Ganon din ginagawa natin dito ngayon, partner MJ, na yung mga tao dito,
nawala na actually yung galit nila sa mga pulis. Parang namumuhay ngayon yung mga tao dito na kasama na itong mga pulis na to na nandirito. Balita ko nga, balak nilang mag-celebrate pa din nung anniversary kahit na nandito itong mga pulis na ito so doon talaga natin makikita na mga Pilipino talaga matiisin we make do kung ano yung nandiyan dyan. Kasi talagang sobrang pangit talaga ng mga nangyayari ngayon. Hindi naman natin mapalayas itong mga hinayupak na ito. Makakapalang mga mukha nito parang mga pinaglihiyata sa alpombra mga pagmumukha nito kaya hindi napupudpud so anong gagawin natin? Alam nga na may stressin natin sarili natin. Di pabayaan na lang natin nandiyan dyan sila tapos tayo na lang, tuloy ang buhay, hindi ba? Okay lang yan, tuloy ang buhay. Sana wala lang planting of evidence, walang tanim bunker, yung mga, alam mo naman, yan yung kinakaba namin, mga tanim ebidensya. Sana wala naman. Pero alam niyo sa galing ninyo, sa galing ng mga members ninyo, walang makakalusot Kasi kahit saan natin korte ipakita itong mga nakukuhanan nyo ng mga footages, kapag kabukas meron silang natagpuan, kahit sinong judge, tanga kung maniniwala rito sa mga polis na to na may matatagpuan sila dyan na nakabulastugan Kung may matatagpuan sila dyan, unang 2 araw meron. Pero kung 1 linggo ka na, tas ang matatagpuan mo, matatagpuan mo, bala, granada, naglulukuhan tayo dyan. Sa dami ng ipinasok nila dyan na hindi nila idinaan sa scanner, kayang-kaya mo na talagang questionin yung kredibilidad noong mga itinanim nila dyan na kung ano-ano, kung magtataniman sila. Kaya naririnig naman tayo nitong mga tolongges na ito, wag nyo nang pangarapin dahil kitang-kita kayo ng mga lente ng mga kamera namin, mapapahiya lang kayo. Pag ginawa ninyo yan, naku po, mawawala kayo sa serbisyo, yung inyong mga amo, pakuya-kuya-kuy, pakanta-kanta, pag-retire, makukuha yung mga retirement benefits sila, tapos kayo, makakasuhan kayo, matatanggal kayo sa trabaho, ang ending ninyo, maging mga gun for hire kayo. Kaya parang awa nyo na, huwag nyo nang pangarapin na gumawan at magtanim ng kung ano-ano dito dahil huling-huli kayo. Ang pangalawang Pangulo gusto niya magkaroon ng pondo para pantulong sa mga mahihirap Di ba? Tama naman kasi pinupuntahan din ang kanyang opisina. Di ba? Yun nga po, pinagtatanggol niya ngayon sa Kongreso at saka doon sa Senado. Ang sabi niya... Sasausaw ba tayo sa pinag-uusapan na yan, Jen? Hindi naman po sasausaw. Siguro, para lang tayo ay... Ano ba yung programa natin, Jen? Saganang mamamayan. Kailangan ipaliwanag natin kung ano yung function ng saganang mamamayan. Ang saganang mamamayan po, gusto natin yung mga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkakatampuhan, ay magkasundo-sundo para maging peacemaker po ang palatuntunang saganang mamamayan. Yun ang gusto kong sabihin mo, sapagkat mula't-mula pa ang layunin natin, hindi lamang magpahayag ng tamang impormasyon o magkomento tayo sang-ayon sa nalalaman natin ng walang bahid politika, Jen. Oo naman. At kung merong mga naglalaban na opinion dyan, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yung mga opinion na naglalaban. Para sa ganon, makinabang din sila. Mabalansin natin, Tayo'y peacemaker dyan. Yes po. Tayo'y tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, ay maaari kayo magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakaiba lang siguro ang inyong patakaran. Di ba, Nelson? Yung pamamaraan. Meron natang gustong idagdag si Nelson. Ay, nako. Yun nga ang dapat siguro, Nelson, sa ating mga kababayan. Ma-realize nila. Kasi, ang sabi ng isa, pinoprotektahan natin dito ang pera ng taong bayan Sabi naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga ako humihingi ng pondo para sa inyo. Ang sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives? Pag-isahin na natin parehas lang din po naman halos ang... Hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives? Well, sa House of Representatives mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag yun na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong
confidential intelligence fund sa ngayon. 2025 na budget na hinihingi So namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, Ganun ba bakit niya sinasabi niya? binabalik-balikan nyo na inalista nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. O, anong komento mo, Nelson? Tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Oo. Ano naman maniligaw lang. ano naman ang sabi nung sagutin niya yan? Ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin niya kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas sa taon. Bakit umabot ng 2019, Jen? Nagumpisa siya 2022. Ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yon. Opo, yun ang pagkaka... Di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung Vice President noon Ng mga noong panahon na yun. 2019. Kasi Siya ba? kinukumpara nga eh. Opo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong eh. Nagkapikunan na yun ang nakita ko eh. Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkainitan na. Kaya dapat matalakay natin para magkasundo na sila Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan doon. Dapat kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan eh. Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Halimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Vice chair kasi yan. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Opo. Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader na ngayon ay speaker, Martin Romualdez. Ganun po. Napakagalang na bata niyan din. So, matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition okay.
that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala nang itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha? Wala nang nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala, tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang naghahari talaga. Yun ang naghahari. Totoo naman At yun po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan nyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga po, mukhang Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? Patod sa dahan magkabilang panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission ng Audit. COA. Yes po. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no? So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, kailangan ipalawag mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo. At kung kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa
COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong kung di ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. Yes, So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan ng komisyon. ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ang sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya nga yung tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanya-kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala na nga ang confidential fund din eh. Ang academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sang-ayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yan ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun. Tama ka. Dapat... Meron nga yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun lang, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na yan, ina-analisa na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo. Doon tayo.
Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, oo. Eh, dapat pala may tumayo doon, Kong. At sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the Approve, budget hindi pala of the terminate. office of the Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Aha. Yan, Na opo. mga colleagues natin sa House of Representatives. Oho. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Hindi po natin inelect yan ng ganun-ganun lang. Totoo. Ako Nila na- pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na rin. Sabi ko, sige, Introduction, no? introduction na ito. Ang siguro, ang na-expect ko, sasabihin niya, Tapusin ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Eh mukhang nag-iba ang linya, hindi. Bandang huli. Sayang naman. hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Yun, sa ating palatuntunan ito. Di ba? Oo. Yun ang gusto kong balikan namin. Tama. Una, tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Oho. Hindi basta-basta opisina yan. Oo. Di ba? Sa Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Oho. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Aha. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga, O, yun di na ba nga po. sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? Nandito ka ba nun? Wala ko. Di, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, hindi, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Oo. Commission on Audit kung nasaan man yan. Yang Ayun. issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Yes, Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Ngayon, kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. Ayun. 2025 budget Opo. ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oho. So, parang nga nangyari, ang sa nakita ko lang, parang como nag-iisa na yung Vice President. Yung sagot niya na, iba na rin eh. Oo nga So, tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat na lulungkot dito sa pangyayaring ito. Ayan, nakakalungkot. Lalo na ako, lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at saka sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Oho. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At alam mo, Jen, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Oho. Ayoko yung may awayan. Mulat-mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oho. Oo. Ay, nako. Paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang kutyo na kami dyan. Gusto na naming magkomento. Ano ba magiging box populi natin sa araw na ito? Ay, nako. Ay, itatanong mo. Ano ba, ikaw, Nelson? Ano ba sa tingin mo dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabayan? Itanong natin kung dapat na nga ba bigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Oo. Kasi tradition naman pala talaga yun. Parang nagtanong. Para matapos na. Naitanong natin at kahapon yan, di ba? Hindi ng ating... Hindi. Hindi ba? Oo. Na bigyan na ng
mas dapat bang umiral Aha. yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Yan. Di ba? Dapat bang manaig Aha. yung Dapat bang tradisyon na manaig? matagal nang inuobserba, matagal nang iginagalang sa mahabang panahon? Hindi ko konting panahon to kapag ka-tradition kasi dyan, mahabaan eh. Time-honored tradition ito eh. Di ba? Matagal na po talagang practice. Ako Englishin nga. mo nga para mas maganda. Jen? Yes. Yes, Your Honor. Ay, naku. Sige. O, sagot nyo po yung opo. Dapat lang. Letter A. Bigay Cross. na yan. Aha, Ang bigay gusto na yan. natin sabihin, should the time-honored tradition observed Aha. by the House of Representatives prevail Aha. in disposing the budget of the Vice President? Yan.